Purihin ng Diyos, purihin ng ating Panginoon. Ikaw ba'y iniiwasan, tinatanggihan o inaayawan? Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na nung pumasok si Jesus kasama kanyang mga alagad sa Samaria, siya ay inayawan na tumira doon. Kaya nagalit itong dalawang alagad niya at gusto nilang gumanti. Pero sabi ni Jesus, "Wag. Nandito tayo para magligtas." Sa Ebanghelyo ngayon makita natin ang dalawang mensahe. Una, kung paano natin harapin ang mga umaayaw sa atin. Yung mga hindi tayo pinapansin, yung mga umiiwas sa atin. Yung bang feeling rejected tayo lagi. Paano natin ito hinaharap? Tinuruan tayo ng Diyos na focus lang tayo dun sa ating purpose. Na dun tayo tumingin dun sa yung pinapagawa ng Diyos sa atin na kabutihan, na gumawa ng mabuti para ang ibang tao ay magkaroon ng kalinawan sa buhay. Na sa paggawa natin ng mabuti, magagamit tayo ng Diyos na magkaroon ng bagong pananaw ang ibang tao. Pangalawa ay yung alam ni Jesus na siya ay papunta na doon sa Jerusalem na kung saan siya ipapatayin. Dito makita natin ang kanyang katapangan, ang kanyang focus sa kanyang purpose. Na kahit siya ay magdadaan sa kahirapan, ay kanya pa ring haharapin ng buong tapang at tatanggapin kung anuman ang misyon o mga bagay na inaatang ng kanyang Ama sa langit. So ang hamon ng Diyos sa atin ngayon ay ganun din tayo sa mga pagsubok sa buhay natin, lalo na sa mga taong ayaw sa atin, umaayaw sa atin. Mag-focus tayo doon sa gumawa ng mabuti para sa iba, alang-alang sa Diyos. Magtiwala tayo sa Diyos na sa ating paggawa ng mabuti, mayroong magandang plano ang Diyos sa atin at ito ay makakabuti din sa atin. Kaya kapatid, huwag kang mawalan ng pag-asa, huwag kang malungkot pag ikaw ay inaayawan o iniiwasan. Basta gawin mo ang tama, huwag kang gumanti. Padama mo pa rin yung pagmamahal, yung maayos na pananaw sa buhay. Nang sa gayoy, ang kabutihan na ginagawa natin ay magdudulot sa lahat, sa pangkalahatan ng pagbabago tungo sa pagpapalapit ng iba patungo sa Diyos. Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa iyo at sa akin ngayon. Marunong tayong magmahal, marunong tayong tumanggap. At focus lang tayo kay Lord. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. God bless and God is good.